Padaluyin ninyo ang pag-ibig sa inyong mga kapatid tulad ng pagpapadaloy ko sa inyo. Gawin ninyo ang mabuti at tama ayon sa aking salita. Huling panahon na wag kayong bibitiw sa inyong pananampalataya. Pakatiyakin niyo lamang sa inyong sarili na kayo lumalakad sa kabanalan. Ang lahat ng hingin niyo sa aking pangalan ay aking ipagkakaloob sa inyo. Sumayo ang aking pag-ibig sa oras na ito. Mga anak, pairalin niyo lagi ang pag-ibig at huwag ninyong kamuhian ang inyong mga kapatid. Kung hindi, ang pag-ibig lamang upang ang kabanalan ay nasa inyo. Amen. Good morning mga kapatid. Ang paghahanda ng Diyos sa atin ay lubusan ng paghahanda. Dumarating na ang panahon na titiyakin ng Panginoon na tayo ligtas dito sa lupa at kung tayo man ay mamamatay, ililigtas pa rin niya tayo sa araw ng ating kamatayan. Ang hinihingi ng Diyos ay pag-ibig o lubos na pagsunod, dedication sa pananampalataya. Pagkat ito ang message sa atin we, the chosen ones of God, have always hope in life and in death. Lagi tayo may pag-asa dito sa lupa, sa buhay natin dito, at kung tayo'y mamamatay, meron din pag-asa at kanlungan. So, yung fear of death, alisin nyo na yun. Kasi alam nyo, bakit namamatay ang tao? Para palitan ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi natin alam kung sa atin dito mamamatay Kaya inihahanda tayo ng lubos, buhay man o patay, nakahanda tayo. Babasahin ko sa inyo isang talata sa Proverbs 14:32. Ang masama ay manahagis sa kanyang masamang gawa, ngunit ang matuwid ay may kanlungan sa kanyang kamatayan. There is a refuge in death. There is hope in death. Kaya yung kamatayan, ginawa ng Diyos na mamatay kasi. Kasi kung hindi mamamatay, paano papalitan ng buhay na walang hanggan? Kaya lang, dalawa yung buhay na walang hanggan, yung condemnation at yung eternal life. So, mamili ka. Pinapipili tayo ng Diyos. Yung ayaw sumampalataya, ang pinili nila, yung condemnation. Pero tayong sumasampalataya, ang pinipili natin, eternal life. So, yung eternal life na yan, may bayad yan. Ang Panginoong Yesus, nagbayad yan ng kanyang dugo't buhay. Ganon din tayo. Ibabayad natin ang buhay natin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. In time of our death, if we will die, God is in control and will save us and bring us to heaven. Pero habang nabubuhay tayo dito sa lupa, yung masaganang pagpapala, hingin ninyo ang inyong maibigin sa aking pangalan, ibibigay sa atin. So yung kabanalan at pag-ibig, pagsunod sa Diyos, yun ang susi. Para ano man ang hingin natin sa Diyos, ibibigay. Kasi yung buhay natin dito sa lupa, preserbado ng Diyos yan Bibigyan tayo ng abundant life, masaganang buhay, spiritually, physically, materially, at ipadadana sa atin yan, ito ang simula, itong taong ito. So sa lahat ng sumasampalataya, sa nalalabi ng iglesia, ang provision ng Diyos ibibigay. Sabi sa 2 Timothy 4:18, ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat gawang masama. Kita niyo yung sinabi ng Diyos na yun. Ililigtas tayo ng Diyos sa lahat ng bawat gawang masama. So yung kalaban ng masama, si Satanas. So hindi makakaporma si Satanas. Ang magagawa lang ni Satanas, mag-implant ng evil thoughts sa ating isip. So lalabanan mo yun, huwag mong tatanggapin. Itapon mo yun. Word of God lang i-apply mo sa buhay mo. Lahat ng bagay na mabuti galing sa Diyos. Walang masamang kaisipang nanggagaling sa Diyos. Yung masamang kaisipan na yan ang kalaban natin Pero nakakagawa si Satanas dyan kasi open city yung ating isip Pero nandun ang Espiritu Santo para bigyan tayo ng tapang, ng liwanag ng isip, ng kalakasan, ng labanan ng lahat ng masamang kaisipan. At ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit. Sumakanya nawa ang kaluwalhati at magpakialaman siya nawa. So dadalhin tayo ng Diyos sa langit. Pero habang nabubuhay tayo sa lupa, may kakampi tayo ang Diyos So yung kalaban natin na si Satanas, poporma lagi yan. Aalisin ka sa kapayapaan, aalisin ka sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pagpaplanted ng mga evil thoughts.
Tandaan nyo, ang kalaban lang natin, evil thoughts. Demonyo yan eh. Open, kaya yun eh. Nandun ang labanan eh. Kaya wag lang kayong papayag. Hahawakan natin mabuti. Bibigkasan natin ang ating isip ng bigkis ng pananampalataya at pag-asa sa Panginoong Yesus lamang. Word of God. Pero kaya pag hindi ka sanay mag-apply ng Word of God, masasanay ka sundin yung evil thoughts. Kaya magsanay ka sumunod sa Word of God. Sabi ng 2 Peter 2:9, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. So, ililigtas tayo ng Diyos sa tukso. Sino ba manunukso? Ang demonyo. So, hindi pa popormahin ng Diyos ang demonyo. Maliban na lang kung ayaw mo sumampalataya, makakaporma ang demonyo. Parang yung napanood ko sa TV, kumuha ng krus yung pinatatak mo si Dracula. Sabi ni Dracula, you need faith. Hindi ako natatakot dyan sa krus. You need faith. So, kahit tayo ay magsabi na sa pangalan ng Panginoong Yesus, lumayas ka, hindi yung krus ang dala natin, kundi si Kristo, kung walang pananampalataya, hindi rin makakaporma. Takot na takot si Satanas doon sa sumasampalataya eh. Kaya sabi, hindi lahat na tumatawag ng Panginoon, maliligtas eh. Yung sumusunod lang sa kalooban ng Diyos. Kasi para tayo magkaroon ng kapangyarihan sa kabanalan ng pag-ibig. Pag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, submit to God, resist the devil, and the devil shall flee. So yung submission sa Word of God, yun ang kapangyarihan natin para mapalaya sa demonyo. Pero kapag hindi tayo nagsasubmit sa Word of God, nabubuhay ka pa rin sa dati mong pagkatao, sa dati mong buhay. Meron iba sa atin dito, sinasadya na hindi pagsamba, ang daming dahilan. Nagpunta si gano'n, si ganito. Realize mo mabuti, ano ginagawa mo? Pwede ka bang magtago sa Diyos? Kita ng Diyos ang puso natin. Inihahanda tayo ng Diyos. Ayaw mo magpahanda, di maiwan ka. Ayaw mo eh. Hindi tayo pipilitin ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, kusang loob. Kusang loob lagi ang pagsamba, kusang loob ang pagsunod, at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ayon sa ating kalooban na dinesisyonan natin magsakripisyo. Hindi na pipilitan, hindi na pupuwersa. Kasi itong iglesyang ito, pinalaki tayo sa kalayaan. Itong iglesyang ito ang itinatag ng iglesia, ang LCJ, ang Palladio Branch, na nandito ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Bahala ka. Sinasabi ng Diyos ang kalooban niya, kung gusto mong gawin, gawin mo, ayaw mo, diwan. Tulad tayo ng Diyos sa lahat ng ginawa natin habang nasa katawan tayo. So habang hindi pa tayo namamatay, may chance pa. Sabi sa Job 19:25, ngunit talastas ko na ang manunubo sa akin ay buhay at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. At pagkatapos na magibang ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Siya'y makikita ko ng sarili at mamamasdan ng aking mga mata at hindi ng iba, aking puso'y natutunan sa... Si Job, may revelation ng rapture. Sabi niya, makikita ko ang Panginoon ko tatayo sa kahuli-hulihan. Sa hindi iba makakita, ako mismo. Kapag yung kanyang balat na aglas na namatay na, papalitan ng bagong katawan, makikita niya ang Panginoong Yesus. So may revelation si Job. Si Job dumaan sa napakatinding pagsubok. Binigyan siya ng revelation na kahit napakatindi ng hirap mo, tiisin mo lang yan. Kasi pag namatay ka, makikita mo ang Panginoong Yesus sa kanyang nanyo talaga, mag-glorified ka. May revelation At timano. May revelation ng rapture noon pa. Sabi ng Psalm 37:37. Tandaan mo, ang sakdal na tao at masdan mo ang matuwid, sapagkat may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. So habang nananatili ka sumusunod at ang pag-ibig ng Diyos at kabanalan ng Diyos nananatili sa iyo, masunurin ka, may huling bahagi ng kapayapaan ng Diyos. Sabi, yung wakas mo maganda. Maganda kahiinat na ng buhay natin ang wakas. Kasi hindi natin talaga, napakamapanganib ng buhay ngayon mga kapatid. Pag may na-aksidenteng bus, 16 ang patay, 17. Namangkalang, patay lahat. Yung tumaob ang jeep, nabangga ng trailer, patay lahat.
So, hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. Ang pinakamaganda, yung paghahanda sa araw na yun. Lagi tayo nakahanda. Sabi ng 2 Corinthians 1:9-10, oo, kami nagkakaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan upang huwag kami magkatiwala sa amin din sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay, na mag-uli ng mga patay. Na siya sa amin ay magliligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan at nagliligtas na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. So alam ng mga apostol, kahit mamatay, may buhay na walang hanggan eh. So huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Matakot tayo doon sa may kapangyarihang ibulid yung kaluluwa at espiritu sa impyerno. Yung katawan, papalitan eh. Kasi yung katawan, ano yan eh, maiksi ang buhay niyan, mamamatay yan, magkakasakit. Pero yung espiritu at kaluluwa, hindi namamatay. So, bibigyan tayo ng Diyos ng katawang hindi mamamatay na. Yung glorified body. Kasi yung katawan ni Kristo, namatay yun eh. Tapos, glorified yun eh. Hindi na mamamatay. Yun ang katawan ng Diyos eh. Yun ang buhay na walang hanggan, yung katawan ni Kristo. Kaya yung buhay na walang hanggan, ibinigay sa atin. So, katawan ka ba ni Kristo? Sa ngayon, kailangan i-prove mo na. Ang katawan ni Kristo, sumusunod sa kalooban ng Ama. Kasi sinunod ni Kristo hanggang kamatayan eh. Tapos glorified eh. Pinalitan ng buhay na walang hanggan. Doon sa katawan ni Kristo na yun na glorified, nandun ang buhay na walang hanggan eh. Kaya magiging katulad tayo ng Diyos, glorified body. Kaya itong katawan natin, luluwalhatiin natin ng Diyos sa pamamagitan ng katawang yan. Katulad ng ginawa ni Kristo. Lahat ng inutos ng Ama, ginawa ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang katawan. Kaya yung Espiritu Santo ibinigay eh. Hindi natin magagawa dahil ang laman mahina eh. The Spirit is willing but the flesh is weak. So hindi makakasunod ang laman sa Diyos. Walang laman na makakasunod sa Diyos. Kailangan i-born again. Isilang muli sa Espiritu para mabuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at yung katawan na yun maging sunod-sunuran sa Espiritu. So, papalitan ngayon yung katawan na yun. So, kapag hindi ka member ng katawan ni Kristo, paano ka i-glorify? Paano ka mababanal? Wala kang Espiritu Santo. So, mapalad tayo dahil inilagay tayo sa katawang itinayo ng Diyos. Yung iglesia kukunin na inihahanda. Sabi ng Psalm 23:4, alam nyo, experience to din David eh. Kasi lagi siyang pinapatay ni Saul eh. Kaya sinulat niya to eh, experience niya tong Psalm 23:4 eh. Oo, bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo, ang iyong tungkol ay nagsisialiw sa akin. Hindi mapatay-patay si David eh. Kahit si Absalom gusto siyang patayin, hindi siya napatay. Ang daming gusto pumatay kay David, hindi mapat. Bakit? Si David, yung pag-ibig ng Diyos na kay David eh. Si David, nagkasala si David, pero yung pag-ibig ng Diyos, nandun ng Espiritu Santo sa kanya. Kaya sabi mo, huwag mong alisin sa akin ng iyong Espiritu Santo. Likhaan mo ko ng makapangyarihang Espiritu, renewed Spirit. Yung na-reborn na Spirit. So, yun ang ginawa sa atin ng Diyos eh. Ginagawa tayong katulad ni David. Kaya si David, napuspos ng Espiritu Santo, nakagawa ng puro pagsambe. Yung buong salmo, puro pagsamba yun eh. Pinoy mo, composer-singer to eh. Composer-singer to. Kung gagawa ka ng LP album, ang dami-dami nito. Lahat ng kantang ito, napakatindi. Hanggang 150 yata ang psalm eh. Sabi ng Deuteronomy 32:39, tignan ninyo ngayon na ako sa matuwid bagay ako nga. At walang Diyos sa akin, ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at nagpapagaling. At walang makakalitas sa aking kamay. So kung nagkakasakit man tayo, pinahintulutan ng Diyos yun. Kung mamamatay man tayo, pinahintulutan ng Diyos. Bakit? May kapangyarihan siyang kunin yung buhay. Bakit? Siya nagbigay eh. Kasi ang Diyos hindi siya murderer. Hindi mamamatay tao ang Diyos. Si Satanas ang mamamatay tao. Sabi sa John 8:44. Ang mamamatay tao si Satanas. Kinukuha lang ng Diyos yung ibinigay niyang buhay. Eh si Satanas ba nagbigay ng buhay? Ibinigay din nga ng Diyos ang buhay sa kanya eh.
Kaya lang, naging murderer siya. Ang first victim niya, di ba si Abel? Oh. Ang Diyos hindi murderer, ha? Pumapatay siya, kinukuha niya lang yung buhay na binigay niya. Kasi may kapangyarihan siya magbigay ng buhay, may kapangyarihan kumuha. So sino ka ngayon magsasabi, Panginoon, ba't ko kukunin mo buhay? Ako nagbigay niya, hindi kukunin ko, ayon sa ginusto ko. Kaya itinakda ng Diyos ang araw ng kapanganakan, nagtakda ang Diyos ng araw ng kamatayan sa atin, at meron ding itinakda ng kapanganakan, itinakda din na hindi naman mamamatay. Sana tayo yun. Kasi yun ang panalangin ko lagi. Panginoon, sana po kami yun. Sana yung nalabi po sa LCJ Ministry na kakamunting, konting-konti na lang, latak na latak ng LCJ. Kasi may kakilala si baby, yung Helen eh. Sabi hindi na ako makasamba doon sa Santo Tomas eh. Wala na kasi itong LCJ. Sabi ni baby, nakatayo pa LCJ. Saan? Doon sa Palate, sa garahe doon sa amin. Akala nila wala na daw LCJ. Hindi pwede. Itinatag doon ng Diyos eh. May nalabi. Parang Israel, itinatag yung Israel eh. Ubus ba? Hindi, may nalabi eh. Kaya lang, dadaan sila sa tribulasyon. Tayo, ito yung tribulation natin eh. Yung mga konting hirap, hindi naman mahirap talaga eh. Kung tutuusin, ano ba pinakamahirap? Sige nga. Ano ang pinakamahirap na na-experience nyo? Ako, magsasabi, ang pinakamahirap na yung na-stroke. Sana walang ma-stroke sa inyo. Ang pinakamahirap yung inoperahan yung paa, ginawang bakal. Sige, napakahirap nun. Pero dinaanan ko lang, pero sa pamamagitan ng Diyos, tagumpay ako. At sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, the gift of tongues, na madalas sabihin, wala na, agaguhan daw. Talagang mga katangahan nila. Ito yung mga pangyarihang ibinigay ng Diyos sa atin, gift of tongues. Ito yung kapangyarihan, kung titignan mo, maliit lang eh. Parang dila nga, maliit eh. Pero yung dila, sumusulog ng yung buong barangay. Parang yan eh, anong tawag doon sa barko? Yung maliit na umiikot, timon ba yun? Timon ba tawag doon? Timon ano? Timon. Biruin mo yun, ang liit-liit na napatakbo yung barko, ganun din ang dila natin, ang liit-liit, pero dadalhin ka niya sa impyerno, dadalhin ka niya sa langit. Sa bawat salita na sinalita natin, nahatulan tayo. Sa bawat na ginawa natin, nahatulan tayo. Kaya para hindi ka mahatulan, maging katulad ka ni Kristo. Paano? Gawin mo yung utos ng Ama, si Kristo, salita ni Kristo. Habang ginagawa mo yung kung mamamatay man tayo, kasi meron tinatawag na the death of the righteous. At yan ay napakahalaga sa Diyos. Sabi sa Psalm 116:15, alam nyo, sa totoo lang, talaga nakakatakot mamatay. Mamamatay ka. Kaya lang, may kanlungan nga eh. Kapag sumasampalataya ka sa Diyos, hindi ka na matatakot eh. Kasi habang iniisip mo, sino ba hindi matatakot mamatay? Sige nga, kahit lahat ako. Pero nawawala ang takot eh. Bakit? Kasi sumasampalataya tayo. Sige na nga, Lord, kung mamamatay, di patay. Talagang ganun, yun ang buhay, di patay. Pero hindi mo naman ako mababayaan. Dadalhin mo ko sa langit, di ba? Sila wala eh. Sila sinisigurado pa nga nila sa langit eh. Sasabihin pa nung iba, si tatay nandun na sa langit. O paano mo nalaman na sa langit? Wala pa nakakapunta sa langit, si Kristo pa lang eh. Ang tatay kasama na ng Diyos, di ba? Yung wala mga karunungan, buong-buo pa yung pagtitiwanan sa langit sila. Pero tayo, nakakaunti lang ang kaligtasan na tatanaw. Tayo pa yung natatakot talaga, di ba? Kasi ano yun eh, healthy yung spirit na yun eh. Kasi kung wala kang fear of death, magiging ano ka lang, complacent. Eglay-eglay ka lang, natanggap ko na naman si Kristo, di okay na ako. Yun ang akala mo. Tayo hindi. Sabi nga eh, kung tayo mamunti lang ang pag-asa ng kaligtasan, paano kaya yung iba? Yung iba na wala talagang kaligtasan, ba, tiwalang ligtas sila. Tayo nga, takot na takot eh. Ako, takot na takot ako dyan. Lagi ako nananalangin sa Lord, Panginoon. Kung mamamatay ako, kasama pamilya ko, buong iglesia, ililigtas mo kami, nagsakripisyo kami, Panginoon. Talagang ibinubuhos ko lahat ng buhay ko sa pagsunod sa iyo. Hindi mo kami pababayaan. Bawat isa sa amin, hindi mo pababayaan. Ililigtas mo kami. Maaawa ka sa amin. Yun lang, awa lang eh. Sa totoo lang, awa kasi napakahina natin, mga kapatid. Napakadali nating magkamali, napakadaling magkasala. Sa salita lang nga, sa isip eh. Sa gawa. Nagkakasala tayo lagi. Buti na lang kamo at tinitignan ng Ama si Kristo sa atin.
Inililigtas tayo ng Ama sa pamamagitan ni Kristo. Hindi pamamagitan mo. Sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo yung advocate natin eh. Siya yung abogado natin. Ang tindi ng padrino natin sa langit. Kaya sabi ko nga, alam niyo yung padrino, hindi maaalis yun eh. Sistema yan sa langit eh. Sistema sa lupa. Yung dynasty, hindi maaalis yan. Dynasty, ang magmamana ng kaharian ng anak eh. Dynasty yan sa anak. Hindi maaalis yan. Sistema yan. Ang tanong lang, may padrino ka na ba? Kasi ang titignan ng Diyos, hindi naman ikaw yung padrino eh. Kahit sa trabaho ngayon, palakasan. Pag wala ka malakas na kapit, wala ka. Kaya nga hindi tumatakbo yung ibang kaso kasi yung mahawak ng kaso, kakumpara yung may kaso eh. Paano tatakbo yun? Eh may padrino eh. Pero sa langit, hindi nila padrino si Kristo, yari sila. Sa lupa, oo, pwede. Madidelay. Pero sa langit, no way. Eh sa langit, si Kristo padrino natin. Kaya kailangan araw-araw yung padrino mo, sinusunod mo eh. Kasi sasabihin ni Kristo, Ama, namatay ako para sa kanya, tinanggap ako. Kaya ligtas mo yan, Ama. Sagot ko yan. Sabi ng Diyos, sagot mo, sagot ko din yan. Nasa John 10 yan eh. John 10:28 tsaka 29. Pero sa 27 muna tayo, tignan mo kung nandun ka. Dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Ang tanong doon, ikaw ba tupa? O dididingin mo tinig ni Kristo? At sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. So nakikilala tayo ng Panginoong Hesus at sumusunod tayo sa Kanya. So pag hindi ka sumusunod, hindi ka kinikilala. Ito na yung kasiguraduhan. At sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay. Si Kristo nagsasabi nito. Bibigyan ko sila ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol. Hindi tayo aalisin ng Diyos sa iglesia, kaya nga nananatili itong Palatio Church eh. At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. So hindi tayo pababayaan ni Kristo. Walang aagaw sa atin sa kamay ni Kristo. Sinigundahan ng Ama. Ang aking Ama na nasa kanilang nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa sa lahat. At hindi sila maaagaw ng inuman sa kamay ng Ama. Biruin mo, double adhesive. Double adhesive tape tayo. Hindi na tayo pababayaan ng anak, hindi pa rin tayo pababayaan ng Ama. Kaya yung nakasulat sa Psalm 109 at Psalm 150, pinag-iwalay eh. Yung nakatayo tayo sa gitna ng Ama at ng anak eh. Kasi ang Panginoong Hesus nasa kanang trono ng Ama eh. Ngayon tayo naman nasa gitna eh. Gwardyado tayo ng Ama, gwardyado tayo ng anak. So sino gagalaw sa atin? Kahit mamatay tayo, walang gagalaw eh. Kaya sabi ko nga, sanayin na natin sarili natin, hindi tayo natatakot mamatay. Bagamat natatakot tayo, huwag tayo matatakot. Kasi may Diyos tayo eh. Eh kapag tinutukan ka kaya ng 45 sa ulo, at sasabihin, i-renounce mo. Si Kristo, hindi ka naman, yun ang pinakamagandang pagkakataon. Passes yun eh, papunta sa langit. Pag pinatay kang sumasampalataya, ligtas. Eh yung mga matatatakan ng 666, naku, yun ang mga delikado. Kasi pag natatakan ka na, wala na eh. May passes ka na, papuntang impyerno. Kasi ang passes natin ngayon, si Kristo eh. Itinatak sa atin yung Espiritu Santo. Kaya may tatak tayo ng Espiritu Santo eh. At ang tatak na yan, makikita mo, nagsasalita sa iba't ibang wika, nagpapalayas ng demonyo, nabubuhay sa kabanalan. Yun ang tatak ng Espiritu Santo. Itinatak sa atin yun, sa katawan ni Kristo. Kaya kung tayo mamamatay tayong matuwid. Sabi sa Numbers 23:10. Sino makakabilang ng alambok ng Jacob o ng bilang ng ika-4 na bahagi ng Israel? Mamatay nawa ako ng kamatayan ng isang matuwid at ang aking wakas sa magiging gaya nawa ng kanya. So mamamatay tayo matuwid. Ibig sabihin, kung mamamatay man kahit sino sa atin, mamamatay tayong matuwid. Gagawa ang Diyos ng paraan, mamamatay kang malinis. Mamamatay kang matuwid, gagabayan ka, may kanlungan ka sa araw ng kamatayan. Basta mananatili ka ng sumusunod. Huwag kang bibitaw. Sabi ng Psalm 116:15,
Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. So, napakahalaga ng kamatayan ng kanyang mga banal. So, kung napakahalaga nun, paghahandaan yun. Di ba pag mahalaga, pinaghahandaan mo? Halimbawa, may outing bukas. Alas 5, gigising na. Kailangan meron na yung kompleto ka na. Di ba handa nga? Hindi ka na nga natutulog. Inihintay mo na yung oras na yun. Pero bakit pagdating sa spiritual, ano? Tamad na ng tao. Alas 10, kailangan nandito na tayo. Mabibilang mo na dito ng before 10 pala. Makita mo na dyan si Lito, si Magnoli, si Magno. Yung iba, makabago dumating ba? Para mga bayawak, ihilahin mo pa sa lugar. Para dumating eh. Ang tagal, kung magra-radyo, sabi mo nga, makikita mo, pag nagra-radyo, pag may mga puting nananakbo ng huling-huli, yun yung mga latecomers eh. Pati rapture, latecomers eh. Buti na lang ka mo, mararapture. Eh, paano kung hindi marapture? Yun ang question eh. Kaya sanayin natin tayo sa kabanalan. Magsanay tayo sa kabanalan. Kasi hindi na natin alam ang panahon. Sabi ng Romans 14:8, sapagkat kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo mabubuhay. O kung mamamatay tayo sa Panginoon, tayo mamamatay. Kaya sa mabuhay tayo o sa mamatay man tayo, tayo sa Panginoon. So yun ang matindi. Yun yung pinangahawakan natin, yun ang wala sila. Wala sila nun eh. Kasi pag namatay sila, sino magliligtas sa kanila? Eh tayo, alam mo, miski mamatay ka, talagang mayroong magliligtas sa iyo. Alam nga naman, nagpakahirap ka dito, ibinuhos mo pananampalataya, sinusunod mo lahat, nagsusumakit ka, dadalhin ka ng Diyos sa impyerno. Hindi ganun ang Diyos. Pagpapalain muna tayo dito, pasasaganain ng buhay bago tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Yun ang plano. Yun ang plano ng Diyos eh. Ngayon, sumabay ka sa plano. Kasi ang talagang gusto ng Diyos, ang lahat ng tao maligtas eh. Eh ang problema, hindi naman lahat ng tao gusto maligtas. So, yung unang buhay natin dito, yun ang test eh. Yung unang buhay natin dito, inangkin mo ba? Lahat ng gusto mo, ginawa mo? Eh di yung susunod na buhay, hindi na sa iyo yun. Kaysa kasama ka na ni Satanas doon. Pero yung unang buhay mo, ibinigay mo sa Diyos, sumunod ka sa Diyos, so papalitan niya ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Yun ang plano eh. Pero pagpapalain muna tayo mga kapatid, yun ang kagandahan ng Kristiyano eh. Mai-experience din natin lahat ng na-experience ng unbeliever, kaya lang wala silang kaligtasan. Tayo, mai-experience na natin ang kasaganaan ng buhay sa spiritual, physical at material, may buhay na walang hanggan ka pa. Kaya lang, kailangan mo magtiis. Kailangan mo magtiyaga. Sabi ko nga kayo dyan eh, hindi pa nagpe-Facebook eh, text pa lang eh. Kasi ang hirap nun eh, gali steward siya doon, naglilinis ng pinggan. 8 hours to 10 hours araw-araw. Sabi ko, tiis-tiis lang anak, ang importante, manampalataya ka kasi aalisin ka ng Diyos dyan, ililipat ka sa paggawin. Pero kailangan mo mag-decision araw-araw na magtiis. You can do all this because Jesus strengthens you. Kung kaya mo lahat ng bagay, may pangyayari sa sumasampalataya. Ganun eh. Alam nyo, yan ang Word of God na nabuhay sa akin, kaya ako nakalakad ng mabilis eh. Yan ang lagi sinasabi ng Diyos sa akin. You can do all things because Jesus strengthens you. Oh Lord, I can do all things because you will strengthen me. Sabi ko, pamigay mo na yung wheelchair, lalakad na ako. God has not given us the spirit of fear, but of boldness, love, and a sound mind. Yan ang binigay ng Diyos sa atin, katapangan, pag-ibig, tsaka matinong kaisipan. Lahat ng bagay magagawa natin. Kung kaya mo, lahat ng bagay may pangyayari sa iyo. Araw-araw pa rin, yun ang aking salita ng Diyos na lagi kong kinakain. Kasi ang hirap eh. Yung aftermath ng na-stroke, ang hirap eh. Sana wala nga mangyari sa inyong ganito kasi nadaanan ko to eh. Nasasabi ko ang isang bagay kasi na-experience ko eh. Napakahirap ng na-stroke. Yung iba nga, kita mo, hanggang ngayon nakaupo pa yata eh. Yung iba, hindi na, nakahiga na. Nakashoot pa sa kahon. Pero kita nyo ako hanggang ngayon, may plano pa ako mag-basketball. Ha? May plano pa. Pinaplano ko pa yan. Sabi ko sa mga anak ko, kapag medyo ayos na konti tayo, maglalaban tayo ng 2x2. Ang kakampi ko si Jan, pila yun eh. Sabi ko, handicap against the
magagaling. Si Jembo tsaka si Peter, magaling sa basketball. Si Jembo, mahusay yun eh. Ano yun, marami ng award na nakuha yun, most valuable player yun. Tapos meron pa yung mythical 5 eh. Sabi ko, ang lalabanan natin yung magagaling. Tatalunin natin niya tayo, handicap. David against Goliath. Ang gusto kong kakampi, yung mahina. Ayun ang gustong-gusto ng Diyos. Alam niyo ba, yung mahina ka? Kasi pag mahina ka, makakagawa ang Diyos sa iyo. Pag malakas ka, hindi mo kailangan ng Diyos, hindi makakagawa. Bakit ba tinalo ni David si Goliath na 10-footer? Tapos ang katawan lang ni Big Soto, parang toothpick. Tapos talo si Goliath, 5 bato lang yung dala niya. Pagtira, yari agad siya noon. Yung kanya pang espada nakapatay sa kanya, pinugutan ng ulo ni David, nila ako sa buong Israel, patay na si Goliath, takbuhan yung mga kalaban. Ano sabi ni David? Patay ka sa akin ngayon. Sabi ni Goliath, para kang toothpick, patay ako. Sabi ng Diyos ko, patay ka. Patay nga. O, kita mo? Sabi ng Diyos ko, patay ka eh. Kasi iba yung pananampalataya, mga kapatid. Kapag lubos na ang pagtitiwala at pananampalataya mo sa Diyos, wala kang gagawin na hindi mo ipagpe-pray. Yun ang lubos na pagtitiwala. Kasi sabi, watch and pray that you will not fall into temptation. Para hindi ka magalaw ng masama, you have to watch and pray. Mag-pray ka lagi. Walang maliit o malaking bagay na hindi mo ipagpe-pray. Tandaan nyo. Yun yung natutunan ko. Nung ako'y maestro, nung ako'y operahan, at sa araw-araw na buhay, kahit paglakad sa karsada, pinagpe-pray ko yan. Ko, Panginoon, lalakad ako yung mga tricycle, yaka yung mga jeepney driver, walang awang rumaragasa. Nasa pedestrian lane ako, nakakatakot lumaan, humahagibis sa pedestrian lane. Dapat bigyan nila ng karapatan yan, pedestrian ka eh. Hindi, sa TV may napanood ako, pulis pa na magunong motor sa pedestrian. O gaano ngayon ng ka-immoral ng tao, ka-irrespeto, wala. Walang kinikilalang batas. Yan yung spirit of rebellion na kumikilos na sa buong mundo. O ngayon, sa US, nagsabi nga si Janet Chana, sabi ni Janet, Kuya Larry, uwi na kami sa Pilipinas. Sabi ko, huwag ka muna umuwi. Matagal pa implementation yung na yan. Yung microchip na ibabaon ni Obama na, matagal pa yan. Relax ka lang muna dyan. Kapag yung tila namumuwersa na ang gobyerno, takbo ka na rito sa Pilipinas. Nandito, safe ka. Walang taniman dito na 666 pe. Paglabas pa ng Antichrist sa buong mundo, tsaka pa magtatanim eh. Pero ang umpisa sa United States. Sabi ni Jembo sa akin, Daddy, gusto kong mag-abroad. Kaya kung mag-abroad ka, sabi nila sa Libya, magulo. Kahit siya ka magpunta, kung mamamatay ka, patay ka. Anong Libya magulo? May Diyos ka, di ba? Pag may Diyos ka, ligtas ka. Kasi kahit saan meron mang katuwiran, nandun ang kasamaan. Kahit natutulog nga, patay eh. Yun, itulog eh, patay eh. Walang madali sa mundo. Lahat ng bagay mahirap. Bigyan mo ko na madali. Pagkain, mahirap yun. Bakit? May nahihirinan, patay eh. O, di ba mahirap yun? Pagtulog, madali. Hindi, mahirap yun. Bakit? Bilabangungot, patay eh. O, asan ngayon na madali? Wala namang madali ah. At saka yung pinakamasasarap pag nasolve yung problema. Ano yung masarap? Uhaw na uhaw ka, nakainom ka. Di ba yun ang masarap na masarap? Tapos magmumove ka ng bawel. Tapos nakakita ka ng siya, naibigay. Sarap-sarap nun. Yun ang masarap. Yung naibigay yung needs mo. Yung pangangailangan mo. Aanin mo yung milyon-milyon pera, uhaw na uhaw ka na. Palagay mo, alam ba, 1 bilyon tsaka 1 basong tubig, halos mamatay ka na. Ano ba pipiliin mo? Di ba yung 1 basong tubig? Yung needs. Kaya ang isusupply ng Diyos sa atin, yung needs. Yung pangangailangan natin sa buhay, isusupply lahat ng Diyos yan. Yung pangangailangan sa espiritu, pangangailangan sa kaluluwa, pangangailangan ng katawan, isusupply lahat ng Diyos yan. Kasi naayos na yung espiritu natin eh. Justified na eh. Yung kaluluwa, inaayos pa lang, inire-renovate. Para pagpalit ng bagong bahay mo, bagong-bago lahat. So, pagpunta mo doon sa bagong Jerusalem, pwede kang bigyan ng bagong pangalan. Ibibigay na ng Diyos yung bago niyang pangalan. Lahat bago eh. Kaya tayo natira. Yung natira dito, kahit may luma pa, gagawin bago. Ba't ka itinira? Bakit ka naging remnants kung hindi ka babaguhin? So, yan eh, long term yan eh. Hindi naman mabilisan eh, proseso nga eh.
Pero ang importante, pumayag ka dun sa proseso. Kumbaga dun sa baby, pumayag kang 9 months ka bubuuin. Kasi pag yung 7 months, tutoksuhin ka lang. Sasabihin sa'yo, kulang-kulang ka, si Pito. 9 months talaga yung standard di ba? Pero nabuhay ka. So yun ang proseso. May proseso ng paglilinis Unti-unting pagpapakabanal, unti-unting paglilinis. Pumayag ka. Ang ibig sabihin nun, i-commit mo na ang sarili mo. Para mapabilang ka na doon sa barko ni Noah. Sabi ko nga sa inyo, madalas ko sabihin sa inyo to Nung araw na Kristiyano pa ako, hindi ako talaga committed pa talaga. Yung kunwari Kristiyano lang by name. Pero nung totally talaga, unti-unti yun From faith to faith, from glory, glory. Lagi ka magkukumit. Pag dumating na sa time na inuudyukan ka na ng Diyos, o mag-commit ka na, magpakabanal-banal ka na, gawin mo na. Baka mamaya may maganap sa'yo, tirahin ka at mayari ka. Sabi sa Isaiah 57. Ang matuwid na namamatay. O di ba matuwid tayo? So pwede kang mamatay, matuwid ka Ang matuwid na namamatay ay walang taong nagdadamdam. At mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matuwid ay naalis sa kasamaan na darating. Bakit namamatay yung mga bata? Doon sa Tacloban, ang daming namatay na bata. Bakit? Sa langit naman ang punta nun, walang problema biruin mo kung mabubuhay pa yun. May mga kasamaan dadating, kakainin nun? Halimbawa, namatay yung tatay at nanay nun, nag-iisa. O sino bubuhay nun? Kaya kailangan patayin na rin yun. Biruin mo sino mag-aalaga nun, di kawawa. So, kinukuha yun dahil may masamang darating Kahit sino sa atin, kung may mamamatay, kaya ka kinuha, alam ng Diyos na baka sa bandang ulit, malikod ka Baka bigla ka lumiko sa kaliwat, magtatakbo ka pa alis Para hindi na mangyari yun, kukunin ka na. Give the body to Satan so that the spirit may live. Amen.